Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. 13 minutes ago. Department of Justice sinusuri na umano ang kasong grave threats at sedition versus BP Inday Sara. Wow! Sa gitna ng umiinit na usapin sa politika matapos ideklara ni Vice President Sara Duterte ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo sa 2028, kinumpirma ng Department of Justice na sinusuri na ang kasong inciting to sedition at grave threats na inihain laban sa kanya. Matagal na ito ngayon lang susuriin. Kung hindi pa nagdeklara pagkapangulo, wala na. Ay nako. Ayon sa tagapagsalita ng DOJ na si Attorney Polo Martinez, nasa masusing review na ang mga piskal ang resolusyon ng kaso. Nako, sigurado ito. Ito, opinion ko lang ha. Baka i-indict nila si BP Sara. Opinion ko lang ito. I hope I am wrong. Sasampahan ng kaso. Sedition and grave threats. Sabi, the only ones who know are the prosecutors in charge, pati yung division head, under review, meaning inaalam kung tama yung resolution na dismissal or filing. Kailan ba ito? Nung ikinulong nila si Attorney Laika Lopez, di ba? 2024 pa yun. Tapos hanggang ngayon pa i-review. Ay nako. Matatanda ng inihain ng National Bureau of Investigation ang reklamo matapos ang umano'y mga pahayag ni BP Sara laban kina President Marcos, First Lady Lisa at House Speaker Martin Romualdez. Wow! Ayos! So, again, duda ko lang ito, opinion ko lang, I hope I am wrong. Baka tuluyan na nilang sampahan ng kaso si BP Sara. So, ano ang magiging epekto nito pag lalabas ang resolusyon ng fiscal? DOJ indicts BP Sara, grave threat and sedition or inciting to sedition kaya. Ano ba ang sedition? Sandali tignan ko. Okay, so sinerch ko dito ano ba yung sedition? Kasi yung grave threats, madali lang yun. Nakapagbitaw ka lang, parang nananakot ka. Parang si Tatay Digong noon, kinasuhan ni Franz Castro ng grave threats, binasura. So itong posibleng ikakaso kay BP Sara, grave threats at sedition. So ang sedition is a serious legal offense involving conduct, speech, or organization that incites public tumultuous uprising or encourages rebellion against established lawful authority. So ang key aspects of sedition is nagkaroon ng kaguluhan, public tumult, and then obstructing authority. It involves using force, intimidation, or illegal methods to prevent the government from exercising its duties. Incitement. It includes speaking or writing seditious comments. So, tinignan ko, is it bailable? Makakapagpiyansa ba? The answer is yes. So, no problem. Worst comes to worst. Again, duda ko lang. Baka sasampahan na nila ng kasong grave threat at sedition si BP Sara. To me, no problem dahil pwedeng makapagpiyansa si BP Sara. Kung gagawin nila ito, sa tingin ko lang mas pabor kay BP Sara. Mas lalo siyang makakuha ng sympathy. Dahil ang magiging, alam nyo naman, ang kulturang Pinoy, kung sino yung underdog, sino yung inaapi, yung mga neutral lang na parang walang pakialam, ano ba yan? Nag-declare lang ng pagkakandidato, sinampahan na ng kaso, ikukulong na. Pabor ito kay BP Sara. Kaya, mga kapwa ko DDS, wag na kayong magtaka. Kung sasampahan man nila ng kaso si BP Sara, nang dahil sa salita niya noon na if I am assassinated, kung mamamatay ako, yon, meron na akong
Mayroon akong nakonta na re-raise back para sa akin. Yun na yung basihan nila na nire-review ngayon. Bakit ngayon pa, ang tagal na nun, magdadalawang taon na, hinintay pa nila na magdeklarar ng presidential bid si BP Sara. Isa pang question dyan is yung biglaan na pag-appoint sa isang dating DDS PDP Secretary General. Alam niya ang galawan ng mga Duterte. Kailang ngayon is anti-Duterte na siya. Bigla siyang inappoint na NBI Director the day after nag-declare si BP Sara na magtakbong presidente. So, may mga political observers, analysts, nagko-comment na kaduda-duda. So, ano yan? May niluluto? Sige, bring it on. Sa tingin ko, bago nagsalita si BP Sara, nagdeklara ang kanyang kandidatura. Natansya na nila yan, natimbang-timbang na nila yan, at nakanda. Let's get ready to rumble! Bloodbath, ito na. Simula na, makakapanood na tayo ng bloodbath. Laban lang, mga kapwa ko, DDS.